Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel na ito, bakit naman hindi ka nag-subscribe? Taong 1995, nangyayain si Ping ng kanyang ate Aida na magbakasyon sa Capiz. Matagal na rin kasing hindi nila nakasama ang mapagmahal nilang Lola Milagrosa. Ang huling bakasyon nila ay noong grade 2 siya at grade 5 ang ate Aida niya. Libing iyon ng kanilang lolo Henry kung kaya't napilitan silang magbakasyon kahit alanganin ang pera. Dahilan kaya natagalan sila bago nakauwi ng Negros at natigil na rin sa pag-aaral. Kaya 18 na siya nang magtapos sa high school. Taong 1982 iyon at tandang-tanda pa niya ang pangyayari sa mga panahong iyon. Hindi, ayaw kong maniwala na katawan ito ni tatay. Kaya sa bintana siya idadaan. Protesta ng kanilang nanay noon. Walang nagawa maging ang lola nila. Maging sila ay nagulat nang makitang nasa loob ng kubaong. Katawan iyon ng saging at nawawala ang katawang tao ng lolo Henry nila. Kaya taranta at pagkasindak ang reaksyon ng mga naroon. Nasaksihan din ng mga ito ang nakakapangilabot na eksena. Huling-huli ng mismong mga mata nila. Matapos maalala ni Ping lahat ng iyon, ay hindi niya napigilang magtanong. Ate Aida, anong nangyari sa katawan ni Lolo? Ba't naging katawan ng saging? Tanong ni Ping noon sa kanyang ate. Inosente pa siya at walang ideya sa nangyayari. Basta ang pagkatanda niya ay naging katawan ng saging ang katawan ng kanyang lolo. Hindi ko rin alam. Tanging sagot nito sa kanya. Samantalang ang kanilang ina ay tila gigigil sa kanilang lola. Hindi nagsasalita ang kanilang nanay subalit alam nila na galit ito sa kanilang lola kahit hindi nito sasabihin. Matagal na iyon subalit sariwa pa rin sa utak ni Peng. 8 anyos lang siya noon. Ngayon ay 21 na siya. Muli na namang nanariwa ang nangyari sa nagdaang libing ng kanyang lola naman. Ate Aida, ano ba talaga ang ikinagagalit ni nanay kay lola? Hanggang ngayon napatay si lola, galit pa rin siya. Tanong ni Peng kay ate Aida niya. Dadalo kasi sila sa libing ng lola Milagrosa nila. Subalit ang nanay nila ay ayaw man lang makita ang sariling ina sa huling hantungan nito. Wala naman silang magawa at hindi rin nila mapilit ito dahil sobrang bilis magalit. Pagdating nila sa bahay ng lola nila ay wala pa ring pagbabago ito. Sinalubong sila ng tiya Anggi nila. Kakaiba ang aura nito. Walang emosyon. Di makikitaan ang lungkot. Di rin makikita ang saya. Akala ko hindi na kayo darating. Ang nanay niyo, nasaan na? Tanong nito. Ayaw kasi sumama tiya Anggi. Nagtataka talaga ako kung bakit ganoon na lang kalalim ang galit ni nanay kay Lola Milagrosa. Mabait naman si Lola sa amin. Galit ba siya dahil nawala ang katawan ni Lolo noon? Pinalitan ng katawan ng saging? Anong kinalaman ng Lola doon? Sunod-sunod na tanong ni Peng. Tahimik lang ang tiya Anggi nila. Wala itong sagot sa tanong niya. Nagkatinginan na lamang silang dalawa na magkapatid. Tinignan nila ang nakahimlay nilang lola. Halos hindi ito tumanda. May sakit po ba ang lola tiya Anggi? Tanong ng ate Aida niya. Wala. Masyadong matanda na at kailangan ng mamahinga, kaya ayan. Sagot nito. Napatango silang pareho. Matapos nilang tignan ang kanilang lola, ay umupo na rin sila sa gilid. Marami rin ang kanilang kaanak na naroon. Ang iba ay hindi nila kakilala. At iba makatitig ang mga ito. Ate, bakit galit sila sa atin? Tanong niya sa ate Aida niya. Huwag mo nang pansinin. Ganyan talaga sila siguro. Tanging sagot ni ate Aida niya.
Paggabi na at naghahapunan na ang ibang nakilamay kaya pumunta na rin sila ng kusina. Hindi nila sinasadyang marinig ang usapan ng mga angkan ng Lola Milagrosa nila. Kung nasa kay Angge ang mutya ng pagiging aswang ni Milagrosa, ibig sabihin wala si Dolor. Hindi siya pinamanahan ng mutya. Walang mamanahin si Aida at Peng? Tanong ng isang babae. Nagkatinginan silang dalawa at parehong nagulat. Aswang sila? Aswang ang lahi natin, ate. Puna ni Peng. Agad tinakpan ni Aida ang kanyang bibig bago pa sila marinig ng kanilang mga kaanak. Agad silang bumalik sa gilid ng kanilang lola. Buti na lang ay silang dalawa lang ang naroon. Nasa kusina ang lahat. Kaya ba ayaw ni Nanay Dolor pumunta dito, ate? Tanong ni Peng. Malamang. Umayos ka. Huwag kang pahalata na may narinig tayo sa kanila. Tumango siya sa paalala ng kapatid. Subalit kinilabutan pa rin siya at tila nag-aalangan na rin sila kung kakain pa ba sila sa kusina o kung maghahanap na lang ng tindahan at bibili ng tinapay. Paano ba to, ate? Gutom na talaga ako. Reklamo niya. Mangingin na lang tayo ng kape at tinapay. Ang mahalaga ay magkalaman ang ating tiyan. Saktong may pumasok na dalawang ale. Pamangkin ito ng kanilang lola at nakakatakot kung tumingin. Kumain na kayo, utos ng isa. Kape na lang po sana ang amin. Busog pa kami. Sagot ni Aida. Maraming kape sa labas. Nakalapag sa mesa ang ilang termos na puno ng kape. May mga tinapay din doon. Lumabas lang kayo. Pwede rin kayong maglaro ng baraha upang maaliw naman kayo. Saad din ng isa. Nagpasalamat sila at umalis na sa harap ng mga ito. Kape na nga lang ang kanilang hapunan. Pares noon ang ilang peraso ng tinapay. Mainit pa nilang hinigop, kaya naman ay nawala ang kaninang paninigas ng kanyang tiyan. Para kasi siyang masuka ng marinig na pamilya sila ng aswang. Maswerte sila na lumayo ang kanilang ina at sinama sila. Tiyak kung hindi ay matagal na silang naging aswang, lalo na ang kanilang ina. Buong magdamag ay wala silang ginawa kundi ang magmatsyag. Hindi mawari ni Ping kung bakit kakaiba ang pagkabalisa ng kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Ilang araw na silang walang tulog ng kanyang ate Aida. Kaya balak sana niyang matulog na, subalit hindi naman din yata siya makatulog at pagkaramdam niya ay may kakaibang mangyari kapag nakatulog sila. Minsan pa naman ay nahuhuli niya ang kanyang tiya Angge. Nakakaiba kung tumitig. Ping, matulog ka muna. Salitan tayong dalawa kung matulog. Ilang araw na tayong puyat. Uwi ka ng kanyang ate Aida. Ate, ikaw na lang muna ang maunang matulog. Babantayan kita. Pangako ah. Baka mamaya baka matulog ka rin sa tabi ko. Nako, hindi talaga kita titigilan kahit kaluluwa na tayo. Si ate naman. Kung magbiro, akala mo naman kung maganda yung biro mo. Nag-alala na nga ako eh. Paano kaya kung uuwi na lang tayo, ate? Nang hindi nakadalo sa burol ng lola? Pwede lang naman iyon, di ba? Ping, 3 araw na lang. Tapusin na lang natin. Wala siyang magawa dahil iyon ang desisyon ng kanyang ate. Nakasunod lang siya sa lahat ng nais nito. Nang makatulog ito ay antok na rin siya dahil wala siyang kausap. Naghihilik na ang kanyang ate kaya tiyak sobrang lalim na ng tulog nito. Ping, biglang tawag sa kanya ng isang lalaki. Kaidara niya malamang ito, kaso ay hindi niya kilala ang pangalan. Hindi niya rin alam kung kaano-ano niya ito. Dahil hindi naman ito namamansin,
Kumusta? Tanging tanong niya rito. Ako si Gibo. Pasensya na at hindi ako masyadong namamansin noong mga nakarang araw. Nahihiya kasi ako. Hinging dispensa nito. Kaya naman pala initian kita, inisnab mo lang ako. Sagot niya rito. Umiling ito sabay ngisi na tila ba napahiya. Babawi na lang ako sa iyo. Siya nga pala, umiinom ka ba ng tuba? Nako Gibo, baka malasing tayo. Ako kaunti lang naman habang nag-uusap tayo para mas masarap makipag-usap. Dahil nahihiya siyang tumanggi ay pumayag na rin siyang makipaglapit dito. Makwela si Gibo, kaya aliw na aliw din siyang nakipag-usap dito. Kinulang pa yata siya sa tuba nito dahil sobrang kaunti iyon. Pakiramdam niya ay may kung anong malapot na bagay sa kanyang lalamunan. Ngunit bakit? Kahit anong pilit niyang ubo para mailabas iyon, ay wala namang lumalabas. Ayos ka lang? Nakakangising tanong nito. Oo naman. Alam mo kasi, kung ano ang totoo nating lahi, iyon na dapat iyon. Walang exempted. Hindi tayo nag-aral dito. Usapang angkan ito. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Mukha kasing lasing na ito kaya tinanguan na lang niya ito. Sabay ngiti. Maya-maya pa ay nagpaalam na ito para matulog. Sige Gibo, hintayin ko rin magising si ate para makatulog na din ako. Agad itong tumalikod ng walang sagot. At nang hindi na niya matiis ang antok ay ginising na niya ang kanyang ate. Agad din itong bumangon kahit nakapikit ang mga mata. Sige, tulog ka na. Wika ng kanyang ate. Agad siyang umiga at pagkapikit pa lang yata niya ay agad na nawala ang kanyang ulirat. Samantalang lumapit ang kanilang tiyaangge at binigyan si Aida ng tsokolate. Maligamgam ng kaunti iyon, kaya diretso lang nitong ininom. Tila biglang nabuhay ang diwa nito. Matapos uminom at nagsisisi kung bakit ito tumanggap ng pagkain mula sa tiyahin na aswang. Ngunit tapos na, simot na lahat. Kaya wala na itong maireklamo pa. Ihing-ihi na si Aida kaya mabilis itong pumunta sa banyo. Nasa likod pa itong banda kaya kailangan pang umikot sa likod. Doon ay kitang-kita niya ang kinakatay ng katawan ng tao. Dinig niyang para iyon sa pagkain sa mga bisita at pamilya. Nang marinig iyon ay maingat na itong bumalik at pinigil na lang na huwag maihi. Mabuti na lang at natiis nilang hindi kumain ng karning ulam at kanin, kundi ay nakakain na sila ng tao. Iyon ang nasa utak ni Aida. Tiniis na lamang nila hanggang sa dumating ang araw ng libing. Diretso silang uuwi matapos maihatid sa huling hantungan ang kanilang lola. Sa wakas, pagdating natin sa atin, gusto kong matulog ng matulog ate. Ang sarap matulog. Grabe ang puyatan natin. Wika ni Ping na sabik nang makarating sa kanilang bahay. May napansin talaga ako sa sarili ko, Ping. Saad ni Aida. Ano yun ate? Laging tuyot ang lalamunan ko eh. Dahil ba ito sa gutom? Naku, pareho tayo ng nararamdaman ate. Dahil nga yata sa kinulang tayo sa kain. Ilang araw rin tayong nagtiis sa kape at tinapay. Nailing na lamang sila sa kakaibang karanasan sa sariling angkan. Inakala nilang maging maayos na ang lahat. Ngunit, tumaba at lumaki ang tiyan nila. Kakakain ng kanin. Hindi naman sila doon nabubusog. At pareho nilang sinarili ang kanilang nadarama. Dahil sa nahihiya sila at iba ang hanap ng kanilang hininga sa mga sandaling iyon. Gusto nila ay sariwang dugo ng tao o di kaya ay hayop. Naibsan iyon nang lumabas sila at pinagbigyan ang kanilang hininga. At laking gulat nila nang pareho ay nagkita sila sa labas na puno ng dugo ang damit at mukha. Anong ginawa mo ate?
Bakit puro ka dugo sa ilalim ng bibig at sa dibdib? Eh ikaw, anong ginawa mo, Peng? Puro ka dugo. Mas matindi kaysa sa akin. Napabuntong hininga na lang silang dalawa. Ito nga yata ang lahi natin, Peng. Wala na tayong magagawa pa. Lahing aswang talaga tayo. Sambit ni Aida. Pero imposible ito, ate. Matagal na tayong hindi kagaya nila. Hindi kaya at nahawaan nila tayo? Tanong ni Peng. Kung hinawaan tayo, siguro naging pabaya tayo sa sarili. Ako kasi tumanggap ng malamig na tsokolate kay Tia Aida. Ako naman po, ate, nakipag-inuman ng tuba sa pinsan nating si Gibo. Kita mo, pareho tayong tanga. Kaya ito tayo. Kakaingat na huwag maging kagaya ni nanay. Mas lalo naman yatang tinutokso ng kapalaran. Nailing na lamang siya at sinisisi ang sarili kung bakit nakipag-inuman pa sa aswang na pinsan. Ganoon din ang hinaing ng kanyang ate Aida. Pilit nilang tinatago iyon sa kanilang ina dahil ayaw mapagalitan. Ilang beses din kasing hinarang sila ng ina na huwag makipagkita sa mga kaanak. Ngunit parehong matigas ang ulo. Kayong dalawa, saan kayo galing? Tanong ng kanilang ina noon. Ay naku po, Nay, sa kabilang baryo lang po. Mabilis na sagot ni Aida. Huwag kayong magsisinungaling sa akin. Alam ko na hindi kayo galing sa kabilang baryo. Tsaka tignan nyo, puro kayo dugo. Anong ginawa nyo? Nagkatinginan silang dalawa. Alam nilang wala na silang lusot sa ina. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo dapat naroon sa lamay ni nanay, pero matigas ang ulo nyo. Banal-banalan kayo, o ano na. Nasalo nyo rin ang dugo ng mga halimaw. O ano na sa sunod? May hihilahin na kayong tao dito pa uwi para maging pagkain. Wika nito at hindi na mapigil ang umiyak. Ayaw na ayaw nitong maging aswang sila dahil alam nito kung gaano kahirap ang nilalang na nagtatago sa dilim. Kaya ako kayo nilayo sa kanila dahil ayaw kong maging kagaya kayo ng aking angkan. May pagkakataon naman sana kayong maging normal dahil nagmana kayo sa tatay nyo. Ang kaso ay matigas ang mga ulo nyo. Itutuloy ang napala ninyo. Hindi sila umimik sa sumbat ng ina. Marahil nga ay kasalanan nila. Kung sana ay sinunod na lang nila ang utos ng kanilang ina. Huli na ang lahat. Wala na silang magawa pa dahil gano'n na sila. Patawarin niyo ko. Ayoko rin naman ng ganitong katauhan. Ayaw kong maging aswang. Kaso anong magagawa ko? Ipinanganak akong aswang. Simula maliit pa ay isa na talaga akong aswang. Nay, hindi mo po kasalanan. Ayos lang kung ganito ang kinahinatnan namin. Tanggapin na lang po natin, Nay. Pangako, hindi kami gagaya sa kanila. Hindi kami mambibiktima ng mga tao. Magiging kontento lang kami sa mga alagang hayop, Nay. At kukontrolin din namin ang aming mga sarili, kagaya mo. Saad ni Peng na sinang-ayunan ni Aida. Huli man ang lahat, hindi pa rin naman nahuli para piliing maging mabuting aswang. Hindi sila gagaya sa kanilang pamilya. Iingatan nila na huwag matukso na kumitil ng buhay na may buhay. Dahil higit ang mga itong minamahal ng kataas-taasan. Isa silang nilalang ng dilim, subalit kaya naman nilang maging mabuting uri ng aswang. Nasa kanila naman ang pagpili sa kung anong daan ang gusto nilang landasin. Ang kasamaan hindi umaani ng kabutihan kailanman. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito kasi tapos na po ang kwento. Sana'y nagustuhan ninyo ang istoryang ito. Oras na para magkape ulit.